Hindi ang 100 iPhone giveaway ni Ivana Alawi ang pinag-uusapan ngayon, kundi ang tanong kung hanggang saan dapat gamitin ng mga celebrity at influencers ang kanilang impluensya, lalo na kung may kaugnayan ito sa online gambling. Kamakailan, naging usap-usapan sa social media ang giveaway ni Ivana Alawi kung saan may pagkakataong manalo ng iPhone ang mga sasali. Ngunit kasabay ng excitement ng mga tagahanga, lumabas din ang batikos mula sa ilang netizens na nagsasabing ang giveaway ay konektado sa pagpopromote ng isang online gaming platform. Dahil dito, nagsimula ang mas malawak na diskusyon. Ang tanong ng marami, tama ba na gamitin ang malalaking papremyo upang hikayatin ang publiko na i-follow o suportahan ang isang online gambling-related platform? Mahalagang linawin na sa oras ng paggawa ng video na ito, wala namang opisyal na ulat na nagsasabing may nilabag na batas si Ivana Alawi. Ang platform na inuugnay sa issue ay iniulat na lisensyado at legal ang pag-e-endorso ng mga lisensyadong online gaming operators sa ilalim ng umiiral na regulasyon. Ngunit gaya ng sinasabi ng marami, hindi lahat ng legal ay automatikong walang isyong moral o etikal. At dito pumapasok ang mas malaking usapin. Si Ivana Alawi ay hindi lamang isang artista o content creator. Isa siya sa may pinakamalaking following sa Pilipinas. Milyon-milyong Pilipino ang nanonood ng kaniyang videos at malaking porsyento ng audience na ito ay kabataan at mga young adults. Mamimili tayo ngayon ng 100 iPhone 17. First time ko mamimili ng ganito karaming iPhone 17. Wow! Kapag nagsalita siya, pinapakinggan siya. Kapag may iniendorso siya, marami ang sumusubok. At kapag may ipinag-giveaway siya, tiyak na milyon ang gustong sumali. Iyan ang kapangyarihan ng impluensya. Kaya naman may mga nagtatanong, dapat bang maging mas maingat ang mga influencer sa mga produktong kanilang iniendorso? Hindi lingid sa kaalaman ng marami na lumalaki ang industriya ng online gambling sa Pilipinas. Sa isang pindot lang ng cellphone, maaari ka nang tumaya anumang oras ng araw. At para sa iba, isa lamang itong anyo ng libangan. Ngunit para sa iba, ito ay maaaring maging simula ng problema. Marami na tayong narinig na kwento tungkol sa mga taong nalubog sa utang, naapektuhan ang pamilya, at nasira ang kanilang kabuhayan dahil sa sobrang pagsusugal. Hindi ito nangangahulugan na lahat ng gumagamit ng online gaming platforms ay magkakaroon ng problema. Ngunit hindi rin natin maikakaila na may kaakibat itong panganib. Kaya nang lumabas ang issue tungkol sa iPhone giveaway, hindi nakapagtatakang marami ang nagsabing tila ginagamit ang kasikatan ng isang celebrity upang gawing mas kaakit-akit ang isang industriya na matagal ng kontrobersyal. May ilan ding nagsabi na kung alak at sigarilyo ay may mahigpit na limitasyon sa advertising, bakit tila mas lumuluwag ang pagpopromote ng online gambling? Isang tanong iyan na hanggang ngayon ay pinag-uusapan hindi lamang sa social media kundi maging sa iba't ibang sektor. Sa kabilang banda, may mga depensa rin para kay Ivana Alawi. Ayon sa kaniyang mga taga-suporta, isa lamang siyang endorser na sumusunod sa legal na kasunduan. Kung lisensyado at legal ang platform, bakit siya ang sinisisi? At may punto rin naman yon. Hindi rin maikakaila na maraming celebrities at influencers, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, ang tumatanggap ng endorsements mula sa iba't ibang industriya. Kung legal ang negosyo, may mga nagsasabing nasa tao na ang responsibilidad kung sasali sila o hindi. For gift! Legit ka! Pero sa akin, thank you. Alam, hindi ako marunong po sa ito. Ito. 62,000. 990. Oh. Legit mo. Ngunit muli, bumabalik tayo sa usapin ng impluensya. Kapag milyon ang followers mo, mas malaki rin ang responsibilidad na kaakibat nito. Hindi na lamang ito simpleng advertisement.
Ito ay tungkol sa epekto ng iyong endorsement sa mga taong nagtitiwala at humahanga sa iyo. Kung makikita ng isang 18 anyos na may pagkakataon siyang manalo ng bagong iPhone, maaaring ang una niyang isipin ay, subukan ko nga. At sa ilang pagkakataon, ang simpleng pagsubok ay maaaring mauwi sa paulit-ulit na paglahok. Iyan ang dahilan kung bakit maraming bansa ang nagsisimula ng higpitan ang advertising ng online gambling, lalo na kung gumagamit ito ng mga sikat na personalidad. Sa Pilipinas, tila nagsisimula pa lamang ang mas seryosong pag-uusap tungkol dito. At marahil, ang isyong ito ay hindi lang talaga tungkol kay Ivana Alawi. Mas malaki rito ang tanong, dapat bang magkaroon ng mas malinaw na limitasyon sa pag-iendorso ng online gambling? Dapat bang pagbawalan ang paggamit ng celebrities para rito? O sapat na ang kasalukuyang regulasyon dahil legal naman ang mga platform na ito? Ano man ang iyong sagot, isang bagay ang malinaw. Malaki ang impluensya ng social media sa ating panahon. Sa loob lamang ng ilang oras, maaaring maabot ng isang post ang milyon-milyong Pilipino. At sa bawat view, like at share, may mga desisyong naaapektuhan. Sa ngayon, nananatiling hati ang opinyon ng publiko. May mga naniniwalang walang mali dahil legal ang endorsement, habang may mga nagsasabing dapat pa ring isaalang-alang ang posibleng epekto nito sa lipunan. At marahil, iyan ang pinakamahalagang punto sa lahat. Hindi lamang natin dapat itanong kung ano ang legal. Dapat din nating itanong kung ano ang responsable. Dahil sa huli, ang tunay na sukatan ng impluensya ay hindi kung gaano karaming tao ang naaabot mo, kundi kung paano mo ginagamit ang impluensyang iyon. At habang nagpapatuloy ang debate tungkol sa isyong ito, isang tanong ang nananatili. Kung ikaw ay isang celebrity na may milyon-milyong taga-subaybay, tatanggapin mo rin ba ang isang endorsement mula sa online gambling company kung legal naman ito? Ibahagi ninyo ang inyong opinyon sa comment section at panatilihin nating maayos at may respeto ang ating talakayan.